Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ng AOM sa Office of the Vice President. Okay, what is AOM? Para mas magets nyo. A written notification to the agency head and concerned officers informing of deficiencies noted in the audit of accounts, operations, or transactions and requiring comments thereto and or submission of documentary and other information. So meaning mga lords, itong AOM binibigay lang sa isang ahensya or officers no na bad deficiencies, meaning may anomalya or kulang or pinagpapaliwanag ang isang ahensya no kung merong something na kulang or hindi tugma sa ipinasa nilang liquidation sa COA. And di ba the Office of the Vice President confirmed na walang AOM na Gawa-gawa na naman nila mga kaibigan. Ay, mga dilawan talaga kahit kailan. Kasi ano kayong balik itong mga to sa susunod na election? Sinong manok kaya nila? Si Risa Hontiveros? Kaya ganyan mga pinaggagawa nila? Higay ng COA no, sa Department of Education. Kasi itong AOM somehow, isa itong way para sitahin yung isang agency kung merong something pagkukulang or anomalyang ginagawa. And sabi naman nila DepEd, no? Sabi ng DepEd or sabi ng Office of the Vice President, as of the moment, walang AOM na ibinigay. So, saan ang galing ang mga accusations nyo? Saan ang galing? Diba? Sa kuro-kuro, doon, basta doon, walang kasiguraduhan. Tamimi ka ngayon, Franz Castro. Nga. Batikos kayo ng batikos, question kayo ng question, even COA, wala namang AOM pala. Hindi naman pala question ng COA. Diba? Ang Office of the Vice President. So how come ang ingay nyo? How come atat kayo kung ano-ano mga pinagsasasabi nyo? Ayan tayo mga lords, bistado na. Ginagawa lang talaga nila yan para sirain si VP Inday Sara. Grabe naman kayo, hindi naman kayo makapaghintay. Ang tagal pa ng 2028. Pero yung demolition job na ginagawa nyo kay VP Inday Sara, ang aga pa naman, Franz Castro. Diyos ko, marunong pa kayo sa COA, no? Nagmamarunong, ikaw na lang kaya mag-audit. Diba? Wala naman palang AOM, diba? Hindi naman pala nasita ng COA ang OVP and Department of Education. Pero kung umasta kayo, grabe ha? Kung umasta kayo, akala nyo talaga may anomalya, di ba? Akala nyo talaga may pagnakaw na nangyayari, grabe. Grabe kayo, believe din ako sa fighting spirit nyo no? Diba? Kaya tama talaga ako, pinagtatawanan lang kayo ni VP Inday Sara I may interject. The Vice President is not denying about the AOM, but records will show that there is no AOM received by the Office of the President, even as we speak. Of the Office of the Vice President. AOM? Siguro na sa utok ni, di ba, sa utak ni VP Inday Sara, ni Risi. Di ba? Kasi atat na atat silang maghanap ng wrong move. Atat na atat silang gibain. Atat na atat silang sirain ang imahe ni VP Inday Sara. Grabe. Kumbaga, meron nga ako nabasa Ibinay si Inday. Kasi 'di ba, ginawa nila kay Binay, grabe. Talagang 'di ba? Talagang pinutakti talaga nila, sinira talaga nila ang imahe ni Binay. Pero well, ibahin niyo si Inday Sara. Wala naman talaga kayong butas na makita kay VP Inday Sara in the first place. Wala naman yang mansyon. Wala naman yang magarang bahay.
Di ba? Napakasimple lang ng buhay nila sa Davao. Kahit sila yung namuno ilang dekada doon. Diyos ko, yung bahay nila, mas mayaman pa nga yung kapitbahay nila. Ay, nako, better luck next time. Pero alam nyo mga Lods, excited ako sa restback ni VP. Excited ako sa restback ni VP Inday Sara. Feeling ko may hawak yan si VP Inday Sara eh. Taob talaga kayo. Yay, Raul, nakakaya kayo. Di ba? Ikaw yung nasa gobyerno, pero paniwalang-paniwala ka sa fake news. Di ba? Panoorin natin itong video. Nakakatawa. DepEd Secretary, Mr. Speaker, ito din ay nasa iba't ibang media outlets, Mr. Speaker, nung sinabi ng DepEd Secretary na ang mga rally daw ay siyang dahilan bakit may mga dropouts. And Mr. Speaker, nung tinatanong ang DepEd Secretary, ano ang tugon dun sa issue ng maraming mga nagda-drop out na mga kabataan, kesa po magbigay ng mga hakbang sana ano ang gagawin ng DepEd regarding that, ang naging sagot po, dineflect ang usapin, Mr. Speaker. Mr. Ano pang Speaker, comment? Your Honor, there was no statement from the Secretary of the Department. There was Mr. no Speaker, statement. parang kagaya din po. Tignan nyo na mga kaibigan, nakaupo lang ang ating mahal na Vice President Inday Sara. May mga sa mga tagapagsalita niya palang baradong-barado na sila. Kasi ito ng tugon sa atin ng Chair ng National Youth Commission na nakuquote po sila at mismo mga matagal na ring media outlets, Mr. Speaker, ang nagsasabi. Pero kapag po kailangan natin silang pagpaliwanagin regarding their statements, dinedenay na po ang kanilang mga statement, Mr. Speaker. So ano pong comment ng ating sponsor? Mr. Speaker, Your Honor, in fact, the Secretary of the Department, the Vice President, has issued a statement requesting for media outlets to correct their report. See? Even media, grabe. Even media, diba, gumagawa ng kung ano-anong statement para balikuin lang ang sinabi ni VP Inday Sara. And as we heard, sabi ng OVP na never siyang nag-release ng ganong statement na maraming drop out dahil maraming sumama sa welga. Yan. Mga Lods, see? Di ba? Yang sila Raul, lahat ng mga oposisyon, even media, di ba, naniniwala sa sarili nilang pagsisinungaling. Tama. Di ba? Nakakatawa kayo. Di ba? Kaya mga kaibigan, so tolo nakaka-disappoint talaga manood din sa mga mainstream bias media. Kasi napaghahalatan naman sila mga kaibigan na pang makadilawan lang talaga sila. Anti-Duterte at anti-Marcos yung mga yun. Kaya minsan nakakatamad manood ng mga balibalita ng mga bias mainstream media. Nakaka-disappoint sila panoorin mga kaibigan. Kami pa ang palagi yung sinasabihan, fake news, fake news. Ano kayo? Kayo ang fake news. Ang lala nyo para lang masira si VP Inday Sara. Babalicuin nyo ang statement. Nakakatawa ka, Raul, di ba? Hindi pala yung sinabi ni VP Inday Sara. Paniwalang-paniwala, o di ba? Now tell me, paano tayo maniwala kila Raul? Naniniwala sila sa kasinungalingan at fake news. Yan yung problema sa inyo. Pag kami, fake news. Pag kayo, totoo. Pag kayo, katotohanan. Nga, totoo naman, real talk yun. Real talk yun mga kaibigan. Nek-nek mo, Raul. Pero wala may niwala sa kanila. Doon lang tayo sa katotohanan mga kaibigan at sa tuwid. Tapos ngayon, ang bait-bait mo. Di ba? Halos hindi ka na magkakanda uga-uga sa mga pinagsasabi mo. Halos mabubulol ka na, no? Nung last day, grabe kayo makapag-ingay. Ngayon na andyan mismo sa harap nyo si VP Inday Sara, butata, mabait. Diba? People of the Philippines, diba mga kababayan ko, diba tingnan nyo mismo papaano sila maglaro. Yung mga oposisyon, yung mga antay, yung mga media. Kaya, di ba, alam na natin ang totoo ngayon. Nakakahiya kayo, Raul. Mga media, mga antay, nakakahiya kayo. Willing kayong mag-spread ng kasinungalingan. Di ba? Kumbaga, handa kayong baluktutin ang statement ni VP Inday Sara para pumabor lang sa inyo.
para siraan ang Vice President ng Pilipinas? Oh, come on. Oh, come At sa on. palagay nyo, maniniwala na ang mga taong bayan sa inyo? Wala na. Nek-nek nyo. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.